Magandang araw mga kabayan. Sa kabila ng mainit na usapin sa maanumalyang flood control project, sa wakas, Romualdez bababa na bilang House Speaker. Kinumpirma ni House Deputy Speaker at Antipolo City, 1st District Representative Ronaldo Puno na nakatakdang mag-resign si House Speaker Martin Romualdez ngayong Miyerkules, September 17. Inirekomenda rin ni Romualdez House Party leaders na iboto si House Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji III bilang kapalit niya. Nagsagawa umano si House Speaker Martin Romualdez ng emergency meeting kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang kasunod ng lumalalang usap-usapan tungkol sa pagbabago sa House leadership. Iminungkahi ni Marcos na maglilib si Romualdez, ngunit sinabi umano ng Speaker na siya ay napupuyat. Ang pagpupulong ay naganap kasunod ng flood control scandal na kinasasangkutan ni Romualdez at ilang House Representatives. May ulat din na inalis na ang mga gamit mula sa opisina ni Romualdez na nagdudulot ng espekulasyon tungkol sa susunod nilang hakbang. Ang tanong ng bayan, sino ang ipapalit kay Romualdez sa kanyang iniwang pwesto? Co-equal branch ng Malacanang ang House of Representatives. Wala ring kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng susunod na House Speaker dahil pinagbobotohan ito ng mga mambabatas. Pero paliwanag ni Navotas City Representative Toby Chanco, the most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Where is it? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Siyempre, lahat naman kami, we are supportive of the President. Kung matatandaan, si Martin Romualdez ang pasimuno sa pagpapatalsik kay Vice President Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment complaint. Ito ay kahit tutol si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ginawang hakbang ni Romualdez. Dahil dyan, nagbigay naman ng reaksyon at komento itong si VP Sara kaugnay sa issue ng pagpapatalsik kay Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25 at lahat yung mga past budgets natin. Nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ayon naman sa taga-suporta ng mga Duterte at naging legal advisor ni FPRRD na si Atty. Harry Roque, si PBBM din ang punot dulo o dahilan kung bakit lumala ang korupsyon sa bansa dahil sa kanyang itinilaga sa Kamara na si Martin Romualdez na kanyang pinsan at itong si Saldico na pinaghihinalaang silang dalawa ang pasimuno at mastermind sa malawakang korupsyon sa flood control project sa bansa. Umiiwas at dumidistansya itong si Marcos Jr. dito sa mga kurakot na ito. Siya naman ang dahilan kaya nangyayari itong mga kababalaghan nito. Siya ang pumili, Kitambaluslos, bigla yung speaker. Siya ang sumuporta na gawing chairman ng Committee on Appropriations si Zaldico kasi nga sandamukha lang binigay na donasyon ng eleksyon. At siya rin ang hindi nag-veto ng mga insertions na pinanggalingan ng mga anomalya. O, di ba, siya mismo ang responsable. Pero siyempre, dahil ayaw niya na mag-people power na maging dahilan para siya mismo ay matsugi sa pwesto, umiiwas siya at dumidistansya kay Speaker. And the least that could be done is tanggalin talaga si Tambaluslos. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sapat ba na magbitiw lang sa pwesto o patalsikin sa Kamara itong si Martin Romualdez at hindi maparusahan para mapanagot sa lantarang pangungurakot sa kaban ng bayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Inaprubahan na ng House panel ang panukalang pondo ng Office of the Vice President. Kahapon, wala pang isang oras ay natapos na ang pagdinig ng House Appropriations Committee sa panukalang 902 million pesos na pondo ng OBP para sa taong 2026. Si Vice President Sara Duterte lamang ang dumalo sa naging pagdinig. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa panukalang budget ng OBP,
Inusisa naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang issue sa confidential funds at madalas na pag-alis ni BP Duterte sa bansa kasunod ng pag-wade ng ikalawang Pangulo sa parliamentary courtesy ng komite. Makailang ulit namang tumanggi si BP Sara na sagutin ang mga tanong kaugnay dito. Mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. This is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this Notice of Disallowance. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Tila walang katapusang pag-ugong ng mga balitang pagpapatalsik kay House Speaker Martin Romualdez. Muli na naman itong gumawa ng ingay dito sa Kamara ngayong araw at may nakuha pa tayong impormasyon na naglinis na nga raw umano itong si House Speaker ng kanyang opisina. Muling umingay ang kudeta sa Kamara. Na target daw mapatalsik ang nakaupong speaker at pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si Martin Romualdez. Kita sa video na ito ang tatlong kongresistang nag-uusap habang nasa sesyon ng Kamara. Silang tatlo ang ilang beses nang lumulutang na pangalan bilang mga contender sa House Speakership. Pero mukhang may sariling sesyon sina Bacolod Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Tiangco at Cebu Representative Duke Frasco. Marami tuloy ang napaisip kung ano nga kaya ang niluluto ng tatlong ito. Pero kung ano man daw ang pinaplano ni Benitez, Tiangco at Frasco, tila hindi ito banta kay Romualdez. Nanindigan ng liderato ng Kamara na buo pa rin ang suporta ng mga kongresista kay Romualdez. Sabi ng dating congressman at ngayon tagapagsalita ni Speaker na si Robert Ace Barbers, 70% ng Kamara ang nasa panig pa rin ni Romualdez. Paano ka naman at bakit ka naman magre-resign kung 90% o mahigit 90% ng kasamahan mo sa Kongreso ay sumusuporta sa iyo, di ba? Pangalawa, anong dahilan para bumaba? Alam mo, isa sa mga vulnerabilities ng isang politiko, lalo higit isa kang speaker, ito mga intriga at mga mga marites. Alam nga naman gawin nating basihan yung marites para tayo bumaba sa pwesto. Pero kung suportado nga ng Kamara si Romualdez, ano kaya ang dahilan ng umano'y planong pag-leave of absence ng House Speaker? Bukod daw kasi kina Benitez, Tiangco at Frasco, maging si Deputy Speaker Faustino Boji D ay lumulutang din na papalit sakaling mag-LOA si Romualdez. Pero sa apat na contender, wala pa raw ni isa sa kanila ang may sapat na numero o suporta mula sa mga kongresista para mamuno sa mababang kapulungan. Sa isang text message, kinukwestiyon ni Benitez ang planong leave of absence ni Romualdez. Hindi raw ito mangyayari, maliban na lang daw kung papalitan o hindi ang taong nasa posisyon.
Sa kabila ng kalituhan kung may kudita nga sa Kamara, isang kongresista naman ang kumpiyansang siya na ang papalit kay Speaker Romualdez. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Thank you, everyone. May suporta po kayo sa mayorya ng mga kongresista? May mga We're getting nakausap the na kayo? numbers. We have one now, two maybe, if we're lucky. Cheryl, bandang alas 3:30 nga ngayong hapon ay natapos na agad ang sesyon ng Kamara. Kapansin-pansin din na sa pagbubukas pa lang ng sesyon, hindi pa man nailalagay yung maze, ilang segundo lang bigla ngang nag-suspend. Hindi nga umabot ang 2 minuto yung buong sesyon. Di tuloy maiwasan yung ugong-ugong ng pagpapalit liderato dito sa Kamara. At isa nga sa matunog na lumulutang na pangalan ay si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Ilang araw nang umiikot ang usap-usapan na papalitan o magbibitiw bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez. Ayon sa source ng News 5, nagtungo si Romualdez sa Malacanang. Magpupulong daw sila ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi malinaw kung tungkol saan ang pag-uusapan o kung sino ang nagpatawag ng meeting. Pero hanggang ngayon, tikom ang bibig ng palasyo at ng speaker. Co-equal branch ng Malacanang ang House of Representatives. Wala ring kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng susunod na House Speaker dahil pinagbobotohan ito ng mga mambabatas. Pero paliwanag ni Navota City Representative Toby Chanco, The most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? Hindi, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Siyempre lahat naman kami, we are supportive of the President. Sa sesyon naman kanina, walang nagmosyon na ideklarang bakante ang posisyon ni Speaker Romualdez. Nag-resume ito tapos bigla ring nag-suspend. Nang bumalik, hindi tumagal ng 20 minuto ang sesyon at tuluyang sinuspend. Bukas na raw ng hapon magbabalik ang sesyon ng Kamara. Si Vice President Sara Duterte naman, giniit na dapat nang palitan si Romualdez. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25 at lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Habang lumalalim ang issue, lantaran namang inamin ni Cavite Representative Kiko Barzaga ang ambisyon niyang agawin ang House Speakership. I'm going to take Speaker Romualdez's speakership, and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand in my way. Ano naman kayang chance ni Barzaga sa speakership? We're getting the numbers. We have one now, two maybe, if we're lucky. Nakausap ko na almost lahat sa plenary, nakausap ko na, mixed reactions. Wala pang pahayag si House Majority Leader Sandro Marcos, pero sabi ng source ng News 5, 3 ang tinitingnang options ni Romualdez. Una ay manatili siya bilang House Speaker, pangalawa ay mag-leave of absence, at pangatlo ay tuluyang magbitiw sa pwesto. Matunog ding posibleng maging Speaker sina House Deputy Speaker Faustino Boji D, na kapartido ng Pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas, Congressman Ronnie Puno at Congressman Albert Garcia mula sa National Unity Party, at si Senior Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez ng Lakas CMD. Wala pa silang pahayag. Ang pag-usapan po natin ngayon, goodbye Tambi, finally. O baka marami sa inyo nagsasabi si Harry Roque, fake news. Isang linggo na nakalipas na sinabing matatanggal si Tambi, ang natanggal si Chis Escudero. Kaya nga marami nagsasabi, ano ba yan? Ang na-expose na nasa likod ng anomalya sa mga flood control projects at mga DPWH projects ay si Tambi, pero natanggal si Chis Escudero. Well, bago po natin pag-usapan yung pagtatanggal kay Tambi, meron din ako nakukuha mga balita at hayaan natin si Chis Escudero ang mag-confirm. No? Kaya raw siya tinanggal, merong isang anak ng maimpluwensyang tao na nasa Kongreso, na mataas din ang posisyon, tago na natin sa pangalang Ik, na tumawag sa kanya at sinabing ipatigil yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. At nang tumanggi daw itong si Chis Escudero, ayun, nagkaroon ng coup at natanggal siya. At nakikita naman natin sa mga hakbang na ginagawa ng mga bagong liderato ng Senado na talaga namang pinapaboran nila yung pagpatay, pagsupil sa katotohanan pagdating dito sa mga maanumalyang mga flood control projects. No? Ayaw nilang bigyan ng immunity ang mga diskaya at I'm sure hindi naman yan nagsisiwalat ang pangalan at siniwalat ang pangalan ni Speaker Tambaluslos at Izadico
kung sila ay magkakaroon ng criminal liability. Dahil yung ginawa nilang pag-amin sa Kongreso, yan po ay declaration against interest na po pwedeng magamit sa kanila pag sila ililitisin para sa paglabag sa Anti-Graft Act. No? Gagawin ba naman yun ng tao kung hindi sila pinangakuan ng immunity? No? So, nung pagbawi ni Soto sa immunity sa mga diskaya, yan po ay ibig sabihin, tapos na investigasyon kasi hindi na magsasalita ngayon ng mga diskaya at iba pa mga contractors. Dahil alam nila na dahil nabawi nga at hindi binigyan ng immunity si diskaya, bakit pa sila makikipagsapalaran at magsisiwalat ng katotohanan? Ibig sabihin yan, magkakaroon sila ng ebidensya laban sa kanilang mga sarili. No? They are incriminating themselves. Kaya nga po ako, nung ako ay naging kongresista, talaga isa sa aking priority bill na hindi ko naman po naisabatas, bagamat ang dami ko naman po naisabatas, Universal Healthcare Law, libreng tanghalian sa nagugutom na kabataan, libreng irigasyon, hindi ko po naisabatas yung Whistleblower Act. Ang whistleblower talaga kinakailangan natin bigyan proteksyon at incentive yung mga totoo po nagkasala, pero kung wala ang kanilang mga testimonya, hindi natin mapapakulong yung mga mas guilty pa sa kanila. Tama po na kinakailangan not the most guilty ang mga magiging state witness. No? Pero si Diskaya naman po is not the most guilty. Bakit? Kasi nga po, ang bulto naman ng nakurakot ay napunta sa mga politiko. Kaunti lang po talaga napupunta sa mga kontratista, bagamat sila mismo ay kumikita at maski kakaunti lang nakukuha nila kumpara doon sa mga politiko na balita ko yung isang dinawit ni Diskaya ay 5-5 na ngayon ang bahay sa Forbes Park. Maraki pa rin ang kanilang kubra. Kaya nga yumayaman pa rin sila. Pero kung most guilty yung kinita at saka kung sino yung may kapangyarihan para mapasama sa pangtaunang budget yung mga anomalyang proyekto, syempre po ang mga most guilty dyan ay yung mga mambabatas. At ang tingin ko, hindi naman sila ang least guilty pero they are not the most guilty. So yun lang naman po ang requirement para maging state witness. So mali po yung sinasabi ni Senate President Soto na kinakailangan least guilty ka. Hindi. Kinakailangan lang hindi ikaw ang most guilty. Now, mabalik po tayo dito sa usapin sa Kamara. Gaya ng sinabi ko po, matapos na maisiwala ni Diskaya na ang 25% ay napupunta na kay Speaker Martin Romualdez, aka Tambaloslos at Quizaldico, ito po ay kumpirmasyon lamang na mga impormasyon na nakalap na natin sa iba't ibang sources. Kasama na, unang-una, si Mayor Magalong. Pangalawa, yung mga kasama kong kongresista nung ako po ay kongresista ng 17th Congress na hanggang ngayon ay nakaupo or at least hanggang 19th Congress nakaupo. Kasi yung aking mga classmates na first termers ng 17th Congress ay nag-3 termers po sila nung 19th Congress at mga asa-asawa na nilang mga nakaupo. At sila po talaga nagsasabi na sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng Kongreso, abay, may mga congressman na mas maraming pribilehiyo. At yan nga yan si Martin at saka si Zaldico. Dahil nga, para pa makakuha ng proyekto, sabi ditong mga kongresista nito, na sinabi naman ni Diskaya, kinakailangan 25% mapunta sa kanila. Yan naman po sinabi talaga ng mag-asawang Diskaya in their sworn statement at sa kanilang testimonya sa Kongreso. Now, whether or not this is true, ang ibig sabihin po nito, talagang hindi po pwedeng manatiling speaker si Tambaloslos at hindi talaga po pwedeng manatiling chair ng Committee on Appropriations si Zaldico. Tinanggal na nga nila si Zaldico dahil alam nila sa delikadeza alone hindi na po pwedeng umupo dyan si Zaldico. Pero nandiyan pa rin si Tambaloslos. Pero kung akalain ni Tambaloslos that he can survive this latest episode na talagang under oath na siwalat na siya talagang kumukuha ng 25%, siya ay nagkakabali. Dahil may hangganan din ang pupwedeng matanggap pati ng mga magnanakaw sa Kongreso. Siyempre, pinag-uusapan na kapag completely nawalan na ng kredibilidad ang Kongreso, baka buwagin ng taong bayan ng Kongreso gaya ng ginawa natin noong 1986. At mukhang papunta na nga tayo doon. Dahil itong pagtatanggal kay Martin Romualdez, yan ay para lang maibsan ang galit ng taong bayan. Unang-una, umiiwas at dumidistansya itong si Marcos Jr. dito sa mga kurakot na ito. Siya naman dahilan kaya nangyayari itong mga kababalaghan na ito. Siya ang pumili, Tambaloslos, bigla yung speaker. Siya ang sumuporta na gawing chairman ng Committee on Appropriations si Zaldico kasi nga sandamuka lang binigay na donasyon ng eleksyon. At siya rin ang hindi nag-veto ng mga insertions na pinanggalingan ng mga anomalya. Di ba? Siya mismo ang responsable. Pero siyempre, dahil ayaw niya na mag-people power,
na maging dahilan para siya mismo ay matsugi sa pwesto, umiiwas siya at dumidistansya kay Speaker. And the least that could be done is tanggalin talaga si Tambaluslos. Now, may mga sasabi, well, parang may hawak si Tambaluslos laban sa mag-asawang Marcos, kaya hindi matanggal-tanggal. Posible po yun. Pero dumating na tayo sa punto na either tanggalin si Martin Romualdez or matatanggal talaga si Marcos. Dahil pag hindi tinanggal si Marcos, 100% certain na yung people power. Ang tanong, pag tinanggal si Martin Romualdez, maibisan ba ang galit ng taong bayan? Tingin ko hindi na po. Too late na hero na. At ngayon, alam ng taong bayan na kaya ganito lantaran ng korupsyon dahil lahat ay sumusunod lamang sa ehemplo ng Pangulo na nanggaling sa, according to the Guinness Book of World Records, isa sa pinakakurakot na liderato sa buong daigdig na sa top 5, number 3 siya, kung hindi po ako nagkakamali. Pero nasa top 5 sila as being the most corrupt family politician on earth.